meron po tayong makikitang titingnan natin ang dumi natin. Okay, very important yan. Ang mga doktor lagi tinatanong sa pasyente, ano napapansin mo sa dumi mo? Okay? Ano yung forma, ano consistency, ano kulay, baka may makita ka pang bulate dyan, may clues. Pwede malaman kung may sakit, minsan dyan lang nakikita sa dumi. So, stool color, consistency, yan, tingnan natin. Actually, magugulat kayo, pinag-aralan yung, ito muna tayo, consistency, yung tigas ng dumi. So, merong 1 hanggang 7. Pag number 1, type 1 ka, sobrang tigas ang dumi. Pag type 7, sobrang tubig, nagtatae. So, 7 nagtatae, 1 constipated. So, paano natin malalaman sa itsura? Pag nakita mo na bilog-bilog na parang bato siya, ay talagang constipated yan. Matigas yan. Pag hinayaan mong ganito, 1 week, 2 weeks, pwede ka mag-almoranas, magkasugat sa puwet, di ba? Mahirap yan. May anal fissure pa. Number 2, okay, palambot tayo ng palambot. Matigas pa rin siya, para siyang sausage, pero magkadikit na siya. Pero matitigas pa rin siyang bilog-bilog. Okay, lumpy na siya. Constipated pa rin yan. Pero medyo solid na matigas. So, masakit yan pag lumabas sa puwet natin. Number 3, ito, para na siyang sausage o hotdog na medyo mas makinis na. Okay, so pag makinis na, normal na yan. Healthy na yan. Papunta na tayo sa number 4. Ito parang ahas na to parang snake. Medyo malambot na. Yan ang pinaka-normal. Sakto siya. Hindi yan masakit pag lumabas sa puwet natin kahit may almoranas. Paano? Ano na siya? Smooth na siya. Ang problema dito sa matitigas, minsan may nakain tayong mga matitigas na bagay, di ba? Merong mga parang tulis-tulis yan Minsan may mga hindi talaga natutunaw lahat. Kaya kung merong matutulis-tulis dyan, tapos may almoranas ka, naku, paglabas niyan, sugat. Kaya dapat dahan-dahan, kung hindi masusugat ka. Kaya delikado to May complication to sa almoranas. So ito gusto na natin, number 4. Pag number 5, okay pa rin naman to, kaya lang hiwalay-hiwalay na siya, malambot na siya. Ito, medyo magtatae, pero okay pa rin naman to. Number 6, ito hiwalay-hiwalay na. Pag hiwalay-hiwalay na siya at parang tubig-tubig na siya, diarrhea na to. At pag ito, champurado na parang tubig na, diarrhea na yan. So 6 and 7, sobra lambot na ang dumi. 1 and 2, sobra tigas. Ako, mas gusto ko number 5 4 or 5 lang tayo para sa may almoranas. Mamaya may tips tayo sa diarrhea and sa constipation. So yan, forma 1 to 7, dapat alam nyo yan. Tapos, mamaya papakita natin yung mga abnormal. Ano ang normal ng pagdumi kung normal ba? Dapat ang kulay brown. Brown, a little light brown, dark brown, okay lang yan. Kasi merong bilirubin Galing sa liver, galing sa gallbladder yan, okay? Maamoy ba ang dumi? Normal lang maamoy. Maraming bakterya kasi. Dapat hindi masakit ang paglabas. Hindi ka umiiri ng sobrang tigas dapat. Dapat malambot nga siya Dapat yung type 4, type 5 lang Soft to firm ang dumi. Mas maganda kung dudumi once a day. Once a day, twice a day, normal pa yon. Okay? Pag naging 3 times, 4 times a day, malambot na yan. Kung once a week, sobra naman tigas na yon. Gaano katagal na pagdumi? Dapat mga 10 minutes to 15 minutes tapos na. Okay? Pag nasa banyo ka, 30 minutes, kalahating oras, baka constipated ka na. Baka may hemorrhoids ka na o may ibang problema ka pa. Okay? Ngayon, depende sa kulay ng dumi, malalaman din kung may sakit o wala. Healthy colors at medyo unhealthy color. Pag brown, normal yan. Light brown, pwede pa. Paano kung green? Green kasi minsan, baka meron ka na inom na vitamins or marami kang gulay, na parami ka ng kangkong, spinach, nagiging green din yan. Minsan may fiber pa. Paano naman kung yellow? Yellow na parang may mantika, na greasy, na oily na yellow, minsan mabilis ang pagdumi mo. Baka meron ka nakain na gatas na hindi na nagtai ka, may lactose intolerance ka, medyo magtata ito nagiging yellow. So, pero kahit nang ibang kulay, normal pa to dapat. 1 to 2 days, ganito kulay, walang problema. Basta wag lang 1 week o 2 weeks.
Paano naman pag ang dumi mo kulay puti o light color or light gray? O ibang usapan yan. Pag ang kulay namuti, itatanong agad ng doktor, naninilaw ka ba? May jaundice ka ba? Ang ihi mo ba? Madilaw ang ihi? Anong ibig sabihin? Kulay maputi ang dumi, madilaw ang ihi, usually may liver problem, may gallbladder problem. May nagbara dun sa bile. Nagbara. So, pag nagbara sa bile, lumalabas sa ihi, ayaw lumabas sa dumi, yung bile lang nagbibigay, yung bilirubin nagbibigay ng kulay, so naglalight siya. Titignan ko may liver problem. Baka may bato sa gallbladder o sa bile duct. Ito yung ayaw natin, kulay itim. Okay? Pag kulay itim, lalo na yung, parang ano po to dinuguan. Di ba ang dinuguan, red yun, di ba? Pag nalagyan ng suka, nagiging itim. Ganon din nangyayari. Pag may dumudugo sa katawan, let's say, may ulcer, dumudugo ang tiyan, may sa esophagus, may dumudugo, tapos may acid yung tiyan natin, nagiging itim. So, pag may itim, possible may dugo. Tsaka, nakakita na ako ng ganitong itim na may dugo, parang tar siya, tari, parang paste na may ibang amoy. Amoy malansa na parang dugo. May ganun ang forma niya. So, black tarry, may dugo sa tiyan. Dumudugo, malamang ulcer yan. Pero, pag maitim, pwede rin naman nakainom ka ng iron supplement. Pag iron supplement, nangingitim. Or marami kang kinaing dinuguan. Okay, marami kang kinaing dinuguan, nag-iron supplement, pwede mangitim-ngitim. Pero pag tinanggal mo na yon, tumigil ka na sa iron supplement or dinuguan, dapat babalik sa normal. Pero pag laging maitim, dugo yan. Papacheck. Pag pula, ay dugo po yan. Ayaw natin to. Bright red Pag bright red, ang dugo pwede sa almoranas, pwede sa colon, may dumudugo sa small intestine, large intestine, pwedeng colon cancer pag ganyan. So itong dalawa ang hindi maganda. Okay? Red, pwedeng dugo. Although red, meron din mga pagkaing red. Meron kang kinain na masyadong red, pero bihira lang naman yun. Black, ayaw mo rin. Isa pa, parang lapis ito. Sobrang nipis. Minsan, pag ganitong sobrang nipis, pwedeng masikip yung sa puwet natin, yung anal sphincter, masyadong masikip, kaya parang lapis lumalabas. Or pwedeng may colon cancer. Yun yung ayaw natin. Kasi nga, may bukol dun sa colon, kaya paglabas, laging manipis. Kung paminsan-minsan, okay lang yan. Baka malambot lang dumi mo. Pero kung palaging ganyan, di po maganda. Okay? So, bakit nagbabago ang kulay? Bakit nagbabago yung tigas ng dumi? Ano mga dahilan? First, baka may nakain kang sira, food poisoning, magtatai ka. Stress, sobrang stress. May exam, may gagawin, biglang magtatae. Okay lang yun. May irritable bowel syndrome. Lagi rin nagtatae o minsan constipated. Dehydrated, pag kulang ka sa tubig. Okay? Diba sinasabi ko sa inyo, 8 basong tubig or liquid in a day. Hindi ka uminom ng tubig, titigas ang dumi mo. Okay? Malakas ka sa alak, sa kape, hindi ka uminom ng tubig, puro alak and kape, pwede ka rin ma-dehydrate, magko-constipation. Kaya nai-stuck ang dumi niya. Kulang ka sa fiber, kulang ka sa gulay. Okay, kailangan mo kasi yung gulay. Ang maganda kasi sa gulay, marami siyang parang walis-walis, parang walis-ting-ting eh. Para siyang marami siyang fiber. Dahil ito, fruits and vegetables, parang yung mansanas, di ba, yung balat niya maraming fiber. Kahit yung orange, yung pongkam, di ba, may mga fiber yon. Yung suha, may fiber. Pag maraming fiber, may bulk. Parang solid siya. Pag dumaan siya sa small intestine, large intestine, tuloy-tuloy siya may laman. Paglabas niya, maganda ang dumi. Isang bagsak maganda. Pero pag kumain ka ng puro kanin, puro karne lang, pag nadurog yun, parang liquid lang yun eh. Kaya hindi siya... minsan nagko-constipate, tumitigas siya. Mas maganda yung maraming fiber. Parang winawalis niya yung dumi sa bituka natin. Kung meron kang allergy sa pagkain, hindi ka pwede sa gatas o ibang pagkain, pwede ka rin magtae. Medical condition, ito nga, may colon cancer, ayaw natin, nagbabago yung dumi. Papa-stool test tayo. Pwede pa check yung dumi sa laboratory. Meron silang plastic container. Pag binigay mo sa kanila, malalaman kung may dugo, kung may
Kung may bulate, minsan may bulate. O baka yung iba, nakalunok ng barya, sana lumabas yung barya. Di ba, makikita mo? Or meron ka nakaing okra, minsan lumalabas yung seeds, di ba? Meron din depende. Kung may thyroid problem, hyperthyroid, nagdudumi din, malambot din ang dumi. Irritable bowel, meron din inflammatory bowel disease. Ito, medyo rare pero nagdudugo din yan sa dumi. So tips para gumanda ang pagdumi natin, sapat na fiber, gulay, tulad ng sinabi ko, 2 tasang gulay sa isang araw, maraming tubig, 8 glasses of fluid in a day. Probiotics, okay naman ang probiotics. Supplement siya na nakakalambot konti ng dumi. Lifestyle change, tigil sigarilyo, galaw-galaw. Exercise, lakad-lakad. Diba? Alog-alog, pwede sumayaw, pwede mag-stretch. Lalo na pag tumatanda po, above 40, above 50 years old, bumabagal ang galaw ng bituka. Mas matanda, mas constipated. Mas matanda, mas mabagal ang galaw. Mas matanda, mas kulang ang gastric juice natin. Kahit yung pancreas, yung pantunaw ng taba, pantunaw ng pagkain ng tiyan natin, mahina na. Kaya pag matanda na, medyo pag senior na, pag kumain ka, hindi ka matunawan. Kasi kulang na ang panunaw, mabagal pa yung galaw, kaya constipated. Para bawiin yan, dahan-dahan ng kain, plus galaw-galaw, exercise, lakad, o mag-stretch. Para mapagalaw. Yung iba nga, minamassage pa yun tiyan, inaalog-alog o tumatalon-talon sa umaga, pwede rin yun. Diba? Pinipisil-pisil dito, pwede rin. Para lang gumalaw. Kailan ko konsulta? 1 week, 2 weeks na abnormal yung kulay or magpa-check kayo kung may nakita kayong abnormal. Kung may bulate nakita, pa-check kayo. Baka may bulate. Diba? May gamot para sa bulate. Constipated. Okay. Pag constipated ka, matigas ang dumi. Yung type 1, type 2 na sinasabi ko na matigas ang dumi. More exercise, more water, fiber-rich foods, maraming gulay, at meron tayong mga pampalambot ng dumi. Train your body to go. Gawin mo schedule para masanay yung tiyan. Every morning dudumi, every evening dudumi, pili ka ng time mo. Paulit-ulit para masanay siya. Anong pagkain, gulay at prutas pampadumi? May kodigo ako. 4 na P, 4 Ps. Pakwan, malakas makalambot ng dumi. Pakwan. Papaya, medyo. May tulong lang konti. Papaya. Pears, peras. Pears. Okay din ang pears. Prune juice, malakas din. P. Pero wag naman sa baso. Mga 1/4 glass lang ng prune juice. May nabibili. Kasi kung sumobra, baka magtai ka naman Grapes, nakakalambot din. Mangga, konti. Ang problema lang kasi, pag damihan mo ang grapes, damihan mo mangga, damihan mo pakwan, tataba ka naman Okay, hindi rin pwedeng masyadong marami. Maganda halo-halo. Konting pakwan, konting papaya, konting grapes, konting. Tapos lagyan mo ng mga gulay. Gulay, okay naman. Mas malaki ang dumi mo. Pero kung meron ka ng almoranas o may sugat na yung sa puwet mo, pag maraming gulay, minsan masakit pa rin Kasi malaki siya Medyo lalaki yung dumi, kaya paglabas baka masugat pa rin. Kung gusto mo mas swabe, itong prutas, mas malambot siya. Mas lalambot ang dumi dito sa prutas. Papaya, pakwan. Actually, kahit mga apple, carrots, okay din, nakakalambot din. Depende sa'yo. Pag nagtatay naman, kabaliktaran, paano naman kung sobra lambot? Pag sobra naman lambot, pwede ang saging. Mainly saging, nakakatigas konti, pero actually yung saging gusto mo yung potassium niya Pag nagtatay ka, nawawalan ka ng sodium, ng potassium, kailangan mo saging for potassium, brat diet tawag dyan pag nagtatay. Banana, rice or lugaw, apple, pwede apple, toast bread, pwede. Yan. Pwede ka rin ba nagtatay itong mga salted crackers lang? Pwede yan, kahit anong salted crackers na local. O gelatin, saging, o sports drink, pwede rin. Sabaw, tsaa, pwede rin yan. Ayan, pag malambot ng dumi. So yan po, sana po nakatulong to. Mas maganda nandito yung dumi natin. Ako, mas gusto ko nga type 5, mas malambot, lalo na kung may problema kayo sa almoranas, para malaman natin kung healthy o hindi. Papacheck po tayo sa
gastroenterologist kung may problema sa pagdumi. Salamat po.